Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at ayan, nandito tayong muli sa Pilar, na ayon nga ay ating papasyalan itong si Batang J, na makumusta natin about sa kanyang pag-aaral. Pero yun nga lang, sa pag-iikot ko po ay nagulat na lang ako doon sa dating tinitirahan nila, yun, sa lugar na yun, mga kalingap, mga kaibigan, ay wala na, na-demolish na daw. At bumalik nga ako dito sa dating tinitirahan nila noon. Pero yun pala ay lumipat sila dito, mag-isang buwan na daw nakakalipas, At sa ngayon ay wala sila. At ayun nga, pupuntahan natin kung saan daw, at nandoon daw sa Barangay Malunggay. Dito pa rin to sa Pilar. Kaya mga kalingap, mga kababayan, muli abangan ninyo ang pagkikita namin muli ni Batang J, na ayun nga ay nabansagan din na Batang Edo. Kaya antabayan ninyo mga kalingap, and let's go. Po tayo sa munisipyo ng Pilar, ayun, grabe. Yan po, at naglakbay pa kami para mahanap itong si Batang J, na dito daw po ay nandito, pahirapan tayo. Saan ang dano, Noy? Hawak dito. Grabe. Okay na, Noy, tama na. Salamat, Noy. Yan po yung pinasama natin, yung batang ito. Dahan-dahan dyan, Noy. Diba? Mahanap lang natin itong si Batang J. Ito po ay mainit. Ang oras ngayon ay 11 ng umaga or tanghali. Ito nga ay ma-update natin itong si Batang J, mga kalingap, mga kaibigan. So ayan, lalakad tayo dito. Yung ating kasama, sana bandaan dito. Ayan. Kalingap, mga kaibigan. So, tingnan ninyo. Ano ba to? Nandoon sila, Kaninong bahay ba to? Bakit nakahilig na? Makita lang natin si Batang Edo sa katauhan ni Batang J. Nasa initan tayo, mga kalingap, mga kaibigan. Grabe, Hello po. Anong ginagawa nyo dito? Kamuting kahoy. Oo nga, Yung mga antas, sitaw. Yung mga sitaw pala yan. Ito ay nasa likod ng munisipyo ng Pilar. Hindi, I mean, pinaka-munisipyo na yan ng Pilar. So, ang daming mga bahay-bahay dito, ha? Ini kaya, kuya, daga ini kang binanuhan. Lupa ng binanuhan. Opo. Kaya, digdi kami nananom. Nagtatanim lang kayo dito. Ibig sabihin, walang inyo dito na lupa. So sa residente. Sa residente. Okay. Sagasaan ng doon. Line kanal, tapos yung ginawang kalsada. Dito yung pundo yata yun. Ano yun? Parang relocation na to? Yun relocation na to. So ibig sabihin, magkakaroon kayo dito? Oo.
kaya ito ay inaayos na or kumbaga nililinis na. Hindi pa naman. Pinapataniman lang muna. ng ano, ng Mga duma, ganyan. Oh. sa kanila yung anoan, yung pagkain namin. Ganon. So parang ano pa lang to, kumbaga ano pang tawag noon? May tawag kasi diyan kumbaga Muna yata ito. oo, aayusin muna, lilinisin unti-unti and then tsaka kayo bibigyan ng siguro mga sarili-sarili na ninyo. Okay. So nagulat kasi ako doon ate, ano ulit pangalan ni ate? Tinita. Ni ate Ninita, nagulat ako doon kasi pumunta kami doon sa tinitira-tirahan Wala ninyo. naman doon. Nagulat ako. Inalis Nagulat na kami ako. Anong doon. pangalan mo, kuya? Arman. Nagulat nga ako Kuya Arman kasi bago kami dumating doon, sabi ko, ay, malinis na. Inalis na kami doon yung taga dito, taga munisipyo. So, pinaalis na pala kayo doon. Oo. Taga munisipyo. Okay. Tapos dito na kami inano na yung sa relocation. Ewan ko kung dito na yata yon. Pero ano pagkakasabi sa inyo dito? Di pa naman ako umakyat diyan sa mayor na anoin ko pa yung sa relocation ko. Okay. So, ngayon, Ano naman ito? Sa barangay ito? oo, ngayon, ang ano dito ay maglilinis lang muna kayo. Yun ang Maglilinis. usapan. Oo, At tapos saka magtatanim. Okay. So, yun nga ano, Ate Ninita, kasi nga ay magpapasok ka na. Nasaan si Batang Ido? Nandiyan daw po sa Santa Fe. Bakit? Bakit daw? Iwan ko, di ko na lang. So, ano ang sitwasyon sa pag-aaral niya? Kada nagaparata naman naabo na siya maglaog. Kaya sabi ko nga ni, sige na sana sa ko ang suporta nito pag ano oras wala man king ano abo naman maglaog. So, nagdidesisyon siya ngayon na ayaw na niya mag-aral. Oo, ayaw na. Ayaw Kawawa na sabi. naman. Tapos sabi ko nga ni, kasusupog na sa ikaw magasuporta sa imo. Nahihiya ka na sa mga sumusuporta sa Kaya sabi kay... ko nga ni, sa Jay. ko dumigdi. Taraman ko na sabi ko, kasusupog man na sige ang suporta, sige ang Tama mo suporta. na lang, Tapos sir. wala nang ano, wala man ayaw naman umaral. So, yun po, no, Tasali, ang ibig sabihin ni Ate Ninita, nahihiya na daw siya kasi nga kayo ay nakasuporta nga kay Batang J. Pero ang nagiging problema po dito ay pinababayaan naman ni J ang kanyang pag-aaral. So, parang nagdidesisyon si J na ayaw na mag-aral. Tagan kami sa na ano, kaya mo ba para iyan na abo talaga maski anong ano na abo na siya may eskwela. So, kung para sa iyo, Ate Ninita, gusto mo talaga mag-aral itong si Oo. Batang J, tama. Ang Oo. problema nga lang, si Batang J ay ayaw na. naman. Yun lang ang problema dito, Ate Salinyagan. Wala tayong magagawa po dito kasi mahirap pilitin. Ako na sa nadigdi, dua. Dalawa na lang nag-aral mo. Uy, nagsusunudan. Yung talagang nagtsitsaga sa Oo. pag-aaral. Yun lang yan, dua. Aw bali tulo naman ta sumubayik ko magkinder. So ano yung sabi mo Kuya Arman? Isama ko na lang. Si Jay. Sabi niyang Niya, isama mo na lang. Isama ko na lang. Oo. Ang problema, ang tanong kung papayag siya. Sabi ko, yung masana ko na niyo siya, di mo siya nag-eskwela. Mas maray palugod, nag-ibon din siya ni Kuyang Alalay. Total, ganun din naman. Hindi nag-aaral, gawin ko na lang alalay. Yan. Abo man. Yun lang. Pirit mo, ilang ata nakakalako. Puto na naman dahil sa Santa Fe. Nasa ito. Grabe, no? Kung saan pala sa pumupunta, no? Kung wala kami doon, wala naman ito sa araw. Magpipigawalat sa mga tungkol. Pibiwara. Ibig sabihin, pag wala kayo, lagi din siya wala. Nasa galaan din siya. Oo. Wala. So, wala talaga mangyayari sa batang ito. permanent. No permanent address. Maski man nga ni yaong kami, ito naman sa looban. Talagang hindi siya maanuhan na talagang hindi siya mapigilan sa kanyang paggagala, ganon. Dadara kang barkada. Barkada. Yun lang ang mahirap dito, no? Kaya sabi ko nga, kasusupog na sa'yo kung para suportan ako kung mag-eskwela. Oo. Ikaw na mismo yung nahiya dahil sa mga sumusuporta, hindi naman nag-aaral. Grabe mga kalingap, mga kaibigan, ang sitwasyon dito. Oh. So, yun po Ate Salinyagan, ito ang ano natin dito problema kasi nga ay si Jay na mismo yung parang umaayaw sa pag-aaral. So, ano po ang dapat kong gawin dito kasi para sa iyo Ate Ninita, Ito di pa manggay nagalaw sa anuan?
abo na. Abo Kasi na, anong abo pilit naman. mo? Ayaw na Magpa-enroll talaga. ka ngaya, di ang malaog. Nagsabi na kung magpa-enroll ka, ipapa-enroll mo siya, hindi rin siya Ano papasok. ko dahil pa matapos ngayon sa Maribos kay? Dahil ba? Oo, sa bagay, Practice bagay ito. Don't bis din nakatay. Doon busy din na katoy. Oo. Bagsak na naman. Balik na naman siya sa grade 5. Dahil wala na. Kaya abo na siya malaog. Grabing bata, Kaya ano. yung sabi ni Madam sa Maripos. Abo na da siya malaog. Bagsak na naman. Taday man nakatis nga ni dog busy. Sinayang ni Batang J na yun nga ay nabansagan pa naman itong Batang Ido. Sayang yung kanyang opportunity. Sayang kasi may magsusuporta sana sa kanya. Sabi ko, ano tayo man, abo na da siya. So, yun nga ano mga kalingap mga kabayan ano, Ate Salinyagan ay para sa akin po wala na po ako magagawa dito kasi nga mismong magulang na no ni Batang J ang parang sumusuko na sa batang ito. Kasi nga ay hindi siya mapigilan. At hindi siya kumbaga mamanduhan na mag-aral. So ano po ang dapat natin gawin dito? So sa ngayon wala siya dito Ate Ninita. Nasa Santa Fe daw. Nasa Santa Fe daw. Oh. Kaya rin pa nanalawa ko ito. Oh, so, nalawa ko ako na ito rin. Kukuha ng baboy. Na ano na kaya kuya na ano nalilinggat siya sa trabaho? Naumaling na siya sa Oo, trabaho. akong business sa Tagalooban na barkada niya nagkukuha ng baboy na kung saan pirmi siya kasama. Baka nagkakapera kasi siya doon. Ganon. Kaya Gusto niya gayud may dilin siya. So ang gusto niya siguro ay magkaroon siya ng income. Lagi siyang may hawak na pera. Kaya Grabe. basta napunan kang mga barkada niya sa luban na kung saan siya mga makuha kita niya baboy. Masama siya kung saan. Akong tinatawag ng mga barkada niya, Hmm. magkukuha sila ng baboy, sumasama siya. Opo. Ay grabe. So wala tayong magagawa Hindi, dito. kinuha naman ito ni Wako. Hmm. Makuha naman yung turig. May kumuha sa kanya at Oo. ayun magkukuha ng baboy at magkakapera na naman siya. So kailangan pala nito ay kumbaga laging may hawak na kwarta o pera. Hmm. Yun lang ang nagiging problema sa batang ito. So ano po ang gagawin natin dito? Ate Sally, ikaw na po magdesisyon dito Ate Sally. O tama. Tapos kaya anong taramon mo, madunungon. Kahit anong sabihin mo talagang matigas ang ulo. Ay, pa-enroll mo nga ako, di man ako malaog. Sinabi niya talaga na ganon. Hindi na siya malaog. Kasi bala ka niya kung sasay mo man ha. Kami niya kung desisyon na magkatapos ka mo. Ikaw naman, para yung nga ni Alma sa tilon. Sayang, ano? Ako na nga ni maguli sa Maripos ke. Kung enroll mo nga ako duman, bay na. Ayaw nang umuwi dun sa Mariposke dahil kung enroll mo siya ay wag na lang. Wala. Try mo kung sa Grabe no. Lalo na. Diyan, abo na Abo siya. na siya kada nasupog na siya kang Una. palipat-lipat. Ayaw na rin dun sa Binanuan kasi nahiya na siya. Lalo siya ta. Bagsak na naman, tinaram na kang maestra kang pagkumpirin siya me. Bagsak na din. Bagsak ka naman ngayon, itanong bis ka, di ka nagtest baga. O, Grabe, bagsak na naman no? siya doong bises. O, So, yun nga ang nagiging problema niyan. Papaano siyang hindi basta man, makakapasa? Madali na mag-test, abo na siya maglaog. Kasi yun nga, pag malapit na mag-test, Oo, hindi wala na siya papasok. Yaw Ay, na. grabe. Ano kaya ang nagiging problema sa batang ito, no? So, kaano-ano kanila, ate? Ako po, Mm-mm. ano po, ang asawa ko po, kapatid po ni Kuya Arman. Okay. So, saan kayo nakatira, ate? Doon po sa Binanwahan. Si Banenoah naman din. Ilan ang anak niya, ate? Dalawa po. Asan ang asawa? Nasa nagbabantay sa dagat ng sasakyan, yung bangka naman. Binabantayan yung bangka, baka makawala doon sa dagat. Hindi po kasi may-ari noon. Okay. Yung may-ari kasi noon, Ng isda? Taiwan. Yun ang huli ng isda. Malaking bangka, Kuya Arman. Okay. Malaking bangka. So parang ano siya doon, guard sa bangka. Hindi, kasama lang po siya doon ng parang kapitan. Kapitan yata doon sa bangka. Yun ang kasama siya. Okay. Taga-igib. Okay. Taga-sai. Magkano naman sinasahod ni Kuya doon? Depende naman po, boss. Mga magkano naman? Abot ba mga 30,000? 600 ang daw kay to. Dahil Kung sila, 400 na sana. 400 Bawas. na. 400 ang sahod. Okay yan. Ito ang anak mo, ate. Opo. Tapos, Ano pangalan ni ate? Ni Bibi? Ano pangalan? Angela po. Angela. Tapos yung pangalan Nag-aaral ka po, na? ano yun?
Nag-aaral na po. Nag-aaral Panganay ko, siya? grade 7 na yun. Grade 7. So ito, anong grade na to? Magti-kinder po. Bata pa. Ang tagal na sundan, ano? O, tama yan. Kailangan mag-control at magtipid. Oto na lang sir, ang ano yun mo, para rin o. Alin? Anak, oto natin lang din o. Alin doon? Siyempre. Ha? Yun o, maliit pa. So maraming nire-recommend sa akin dito, mga kalingap, mga kaibigan, na pag-aralin natin. Pero ulitin ko, no, Ate Sally Niagan, yun nga ay ito yung naging problema kay Batang G, no? Kasi nga ay parang totally ayaw na niya pong mag-aral. So abangan ko na lang po kung ano yung iyong suggestion, kasi nga meron ka pa po na para sa kay Batang G, kung ano ang gagawin natin. Kung sa iba natin itulong, nasa sa'yo po. Kung ibigay natin kay Batang J, kung ano yung mo, sabihin mo lang po sa akin, Ate Sally Niagan, ano. At pero ganun pa man, Ate Ninita, mas mainam siguro, sabihan mo si Batang J na babalik ako ng sunod na mga araw. Babalik ako at pupuntahan ko kayo doon at mag-usap kaming muli ni J about sa kanyang pag-aaral. Dahil kung puntahan natin yung pwedeng, kung saan siya pwedeng mag-enroll at ipa-enroll natin kung papayag pa itong CJ mag-aral. Babalik ako next day, ha. Hindi ko lang sabihin kung anong araw ako babalik, pero basta babalik ako, ha, para makausap ko si Jay kung ano talaga yung talagang pinaka niya sa kanyang pag-aaral at ano yung kanyang problema sa kanyang pag-aaral. Bakit hindi niya malagpas-lagpasan ang grade 5? Kasi ilang beses na ba itong tumigil? Pang-apat na yan. Pang-apat na. Yung babalik. Grabe. Pang-apat na pagbabalik-balik sa grade 5. May eskwela, pag-uros na nagkapangana, wala siya maglaog. Mag-aaral siya. Pagdating ng kalahatian ay ayaw na niyang mag-aral or pumasok. Yun ang problema. So, yun nga. Kasi yun nga yung sa ninyo, Ate Ninita, doon sa tinitirahan ninyo doon sa gilid ng dagat ba, ay totally abolish na. Wala na, no? So sa ngayon, saan kayo muli nakatira? Hindi sabi na dito sa dating Yung- na outside. Yung sa una na Oo. pinupunta-puntahan ko. Oo. O yun ang sabi nila doon, na bumalik daw kayo doon. Okay, so gano'n na lang, Ate Ninita, pag doon ko na lang kayo pupuntahan, palagay mo. Anong aldaw? May kaya kami uligin natin, lang kami pag Domingo. Nandoon lang kayo pag linggo. Oo. So, kami ligdi. araw-araw kayo nandito. Oo. So sige, Ate Ninita, pag itaon ko na linggo. Oo. Itataon ko na linggo ang punta doon para anong tawag nito? Para kung kaya pang kumbinsin nito si Jay sa kanyang pag-aaral, ay gagawan po natin ng paraan para naman malagpasan niya yung grade 5. At siguro sa susunod, kung mag-aaral siya, ay every month talagang pupursigihin ko na puntahan si Jay, no? Para maantabayanan ang kanyang pag-aaral. Kasi ang isa sa adhikain ni Ate Sally Niagan dito kay Jay ay makapagtapos siya, no? Matapos niya yung kanyang elementarya at kung papalarin pati high school. So yun ang plano dito ni Ate Sally, kaya tuloy-tuloy siya sa pagsuporta kay Jay. Kahit na alam na niya na ganyan yung sitwasyon ni Jay, pero yun nga, ang gusto niya ay tuloy-tuloy, makapagpatuloy sa pag-aaral ng batang ito. Sabi ko nga sa kanya, Diyos ko, may nagsuporta sa imo. Ikasana, tapos yun yung mga niya ako mga tugang tuluwara, ikasana. Di ka na, ginayang ka na, igo sa imo nagsusuporta. So sinabihan mo na talaga abo. hindi ba siya nangihinayang na yun nga, yung dalawang kapatid niya ay totally nagpupursige mag-aaral, na wala naman sumusuporta, pero siya na mayroong sumusuporta ay talagang parang napapag-anuan na niya na ayaw na niya mag-aral. So ano yung sagot niya? Ano daw, ayaw nila hindi kung buwilta man sana daw siya sa grade 6 o grade 5, hindi na daw siya malaog. So sinasabi niya na kung ganun din naman at pabalik-balik siya ng grade 5, hindi na siya papasok. Pero hindi mo ba siya natanong kung kaninong kasalanan, kung bakit pabalik-balik siya ng grade 5? Siya man sana may sala. O, di ba? Kapag anong oras na madali na matis, abo na siya maglaog. Yun, magmalapit na ang test pala, ay hindi na siya pumapasok. So ganun lang, dapat masagot mo siya, kaninong kasalanan? Di ba sa'yo? Kasi kung tuloy-tuloy ka sa pag-aaral mo, na kahit ano yung hirap natin,
Sana nalagpasan mo na yung grade 5. Patapos ko nga ni susaro ko mura nagatabang Alin yung napatapos mo na isa na wala man lang tumutulong? sa Manila, nasa Manila na nagkagraduate dito sa grade 12. Okay. So, ganun lang, Ate Ninita, no? Asahan mo po na babalikan ko kayo doon ng araw ng linggo. Oo, araw ng linggo babalikan ko po kayo doon. Pero pag pumupunta kayo dito sa umaga, anong oras? Ano, alas 7 kay alas 8 ano una kami. Mga alas 7 o alas 8 nandito na kayo. So, kung hindi man linggo, ate, sikapin ko na mas maaga na pumunta sa inyo. No, para abutan ko kayong lahat at lalong-lalo na si Jay, no? So, wag mo munang sasabihin kay Jay na pumunta ako sa iyo at inhanap siya. Kasi ang ano ko dito, itataon ko na umaga ako pupunta or maagang-maaga para magkita kami at magkausap. Kasi pag medyo tanghali na, baka mamaya gumala na naman siya, no? So, ganun lang, Ate Ninita. At Natab nga nito suba ko mag-ali. maaga kanina ang umalis. Natab pa ora na pagkapamahaw. Okay. So, ibig sabihin, at nag-almusal mo na bago umalis. So, ang gagawin ko, Ate Ninita, alas 5 ng umaga or alas 4:30 ng madaling araw ay pupunta na ako sa inyo. Para sigurado na maabutan ko si Jay. Ano? Para totally, dito ko na malaman kung ano talaga yung gusto niya at ayaw niya sa pag-aaral. Ano? So, yun lang po, Ate Ninita. Update lang po ito muna sa inyo. At yun nga, meron siya ng kay Jay. At ayon sa mga gamit niya sa school. Nagaling kay Ate Salinyagan. Ngayon, pag-usapan pa namin at lalong-lalo na alamin ko muna ang sitwasyon or gusto ni Jay at ayaw. Ano? Kaya next na lang natin pag-usapan muli, Ate Ninita, ha? Yan. No, mga kalingap, mga kababayan, ano, at kami ay pauwi na, no? At ayun nga ay di ko na alam kung paano mag-uwi kasi ito ay di ko kabisado. So yun po, no, Ate Salinyagan, sa ngayon ay aalamin ko muli kung ano ang sitwasyon, lalong-lalo na sa desisyon ni Jay kung magpapatuloy pa ba siya or hindi sa kanyang pag-aaral. Kasi kailangan po natin na makuha na ng ang batang ito. So ulitin ko, no, sa mga nandito sa aking premiere na to, maraming salamat po sa inyong panonood. Na ito ay update lang sa isa sa inaantabayanan natin na estudyante dito po sa Pilar, sakop ng Sorsogon pa rin. Kaya muli sa aking premiere, maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga nagiging supporter natin, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Hindi ko na po kayo maisa-isa, no, mga kalingap, mga kaibigan, kasi sobrang init talaga. Ngayon siguro ay mga alas 12 na ng tanghali. Kaya maraming salamat and God bless sa lahat. Bye-bye. Ingat tayo parati.